So, ang ganda ng kanta natin kanina, no? Talagang, it's all about you, Lord. Kasi wala tayo dito kung wala naman tayong pananampalataya sa ating Diyos. The same time, tayong lahat ay patay kung wala tayong pananampalataya. Kaya it's all about you, Lord. Sabi pa nga, I'm sorry, Lord, for the things that I made na hindi nakakalugod sa Kanya. Pero sa kabila ng lahat ay yung pagmamahal ng Panginoon na hindi nagmamalo sa atin, no? At sa hapon na to ay pag-uusapan natin ang isang bagay na talagang susubukin tayo. Pananampalataya at mga gawa. Hallelujah! At tanong, pwede bang may pananampalataya ka pero wala kang gawa? Pwede ba yun? Pwede bang may pananampalataya ka pero wala sa gawa? Or pwede bang may gawa ka pero wala kang pananampalataya? Ha? Pananampalataya at mga gawa. Paano mo masasabing may pananampalataya ka? Paano mo masasabi? Sa sarili mo, paano mo masasabing may pananampalataya ka? If you trust God. Ha? Nagtitiwala ka? Ano pa? Paano mo masasabing may pananampalataya ka? Dahil sa? Ano? Halimbawa, kung tatanungin niyo ako, paano niyo masasabing may pananampalataya ako? Kung tayo ba, nakita niyo ako dyan, uy, si Pastor, may pananampalataya to siya. Paano? Bakit niyo nasasabi yung may pananampalataya ang isang tao? Sa pamamagitan ng gawa. Hindi naman natin makikita yung pananampalataya o paniniwala ng isang tao. Hindi naman tayo nakakabasa ng isip, hindi tayo nakakabasa ng puso. Lahat ng pananampalatayang meron tayo ay nakikita sa gawa. Hallelujah! Sino dito yung nagsusuot ng damit pero walang short? Hindi. Sa akin damit pero walang short. Sino dito yung nagsusuot ng sapatos pero hindi nagme-medyas? May iba din, di ba? Pero, karamihan, kaya may medyas kasi may sapatos. Kumbaga partner sila. Sino dito yung nagtututbrush mo ng toothpaste? Yung mga pastor, nagchichinelas, ay nag-ano. Sino dito yung nagsashampoo pero walang buhok? Di ba? Imagine nyo, kalbo ka tapos magsashampoo ka. Di ba? Ibig sabihin, yung pananampalataya natin dapat nakikita din sa gawa. Hallelujah! Kung sasabihin natin mananampalataya tayo, pero hindi naman nakikita sa gawa natin, ay patay naman. Pero hindi mo naman masasabing may pananampalataya ka kung puro gawa ka lang. So, bago tayo magsimula, manalangin tayo. Panginoon, marami pong salamat sa hapon na to. Panginoon, salamat sa iyong mga salita na sa title pa lang, Panginoon, Lord God, ay makikita namin na pinapaalalahanan mo kami na aming pananampalataya, Panginoon, ay dapat katuwang katapat ng aming paggawa, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, sa mga salitang ito. Nagigising, Panginoon, pupukaw sa aming mga damdamin, sa aming mga isipan, Panginoon, Lord God, upang mabigyan namin ng katarungan, Panginoon, ng aming pananampalataya at makita, Panginoon, ng mga tao sa paligid namin na tunay na Ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, na maintindihan namin, maunawaan namin, base sa aming mga karunungan, Panginoon, base sa aming mga kakayahan at katalinuhan, Panginoon. At Lord God, manahan ka sa puso namin na lahat ng matutunan namin sa hapon na ito ay magawa namin, Panginoon, Lord God, ma-practice namin, Panginoon, na ipakita namin, Panginoon. Lord, wala kaming ibang gustong nais, Panginoon, sa aming mga buhay, kundi maluwalhati ka, Panginoon. Kaya, i-anoint niyo po ang bawat isa, Panginoon. Pagpalaan niyo po, gabayan niyo po ng banal na Espiritu, Panginoon, ang bawat isang naririto. At ako, Panginoon, itago niyo sa inyong likuran upang kayo, Panginoon, ang makilala at maitaas namin sa hapon na to. Pinabalik po namin lahat ng papurit pasasalamat sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sabi dito sa Santiago 2, verse 14 to 26, sabi sa 14, mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Mailigtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Tingin nyo. Diba? Sabi sa 15, next, halimbawa,
may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binigyan ng kanyang kailangan, ano ang silbi niyon? 17? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So dyan lang muna tayo, no? 14 to 17. So balik tayo sa 14. Sabi dito, mga kapatid, ano ang pakinabang kung sasabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Hallelujah! Pansin nyo, kapag tayong mga Kristiyano, kung hindi makikita sa buhay natin na tayo yung mga Kristiyano, ang hirap i-process sa isip ng mga kapitbahay, kaibigan mo na, Christian ba to? Halimbawa, sa school nyo, sa room ninyo, yung pinakamakulit doon, pinakabully doon, malalaman nyo, nag-church siya sa ganito. Pagka nalaman mo yun, ano sasabihin mo? Totoo? Wala. Doon pala yun siya nag-church? Ganito pala yun siya? Paano gugulat tayo? Bakit? Kasi kapag sinabing Christian or mananampalataya na, nakikita talaga dapat sa buhay natin. Hallelujah! Kaya nagugulat kayo minsan kasi ang inaasahan nyo sa isang mananampalataya, maayos yung pamumuhay. Di ba? Imagine nyo kung si nanay dada kung kapitbahay nyo siya. Pagka Sunday ay talagang devoted siya, as talagang may passion siya. Then pagka Monday, umaga pa lang, alas 6 pa lang, nakaganyo na siya. Nakikipag-chismisan dyan sa labas. Diba? Parang, pag makikita niyo siya, parang, bakit? Diba? Bakit? Ano yung ginagawa niya? So, sinasabi dito, na yung pakinabang ng ating mga pananampalataya ay dapat nating patunayan sa gawa. Hallelujah! Ang example dito, sabi sa mga sumunod na verse, ang example ay, halimbawa daw, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Halimbawa, lumapit sa atin, nagugutom siya. Sabi niya, Dave, nagugutom na ako. Anong gagawin mo? Pagpipray mo ba siya? Ha? O bibigyan mo siya ng pagkain kasi yun yung kailangan niya? Depende kung Alam niyo ba na kapag nakapokus ka lang sa part na masyado kang, yung talagang, yung devoted ka sa doon sa faith mo pero wala sa works, masyado kang nagpapaka-spiritual pero hindi mo nagagawa. Kapag yung pananampalataya natin ay sobrang taas pero yung gawa natin dito, napapansin niyo yung mga taong hipokrito. Yun yung mga hypocrites doon sa Bible. Na yun sila yung umuusig kay Jesus Christ, pero nung alam nila yung word na si Jesus yung katuparan nila, pagdating ni Jesus, hindi nila na-recognize. Kapag yung pananampalataya natin ay hindi akma sa ginagawa natin, nagkakaroon tayo ng masyadong ang taas ng tingin natin sa sarili natin. Kapag lahat ng bagay ginagawa natin na parang tinitignan natin na parang ganito, para mas maintindihan natin. May isang pastor na pinagpipray nila yung bata. Yung bata. Bakit nila pinagpipray? Kasi daw may demon possess. Lagi nilang pinagpipray, lagi nilang binabigyan ng oras. Sabi ng isang pastor, hindi po natin kailangan ipag-pray. Kailangan po nating ipa-doktor kasi may mental health issue siya. Nakukuha niyo yung senaryo? Kahit anong pray mo dyan sa bagay na yan, iba yung kailangang gawa or kailangang action dyan, hindi yun magiging accurate. Alam niyo ba minsan, kaya masyado kang nadi-discourage kay Lord kasi lahat ng bagay ay gusto mo spiritual. Gusto mo maramdaman mo sa emosyon mo, sa feelings mo, pero in the reality, hindi mo ina-actionan. Kapag ba may nanghingi sa inyo ng pagkain, ipagpipray nyo lang ba siya? Katulad ng sinasabi dito? Hindi, bibigyan mo siya. Hallelujah! Mabigat-bigat siya sa part na kapag kasi sinabi natin na pananampalataya, or sa English, believe, maniwala ka, manampalataya ka, pinanghahawakan natin sa isip at puso natin doon. Pero kulang tayo sa action.
Kaya minsan, sa halip na itulong natin sa mga nangangailangan, ang pakiramdam mo, may tutulungan siya ni Lord. Nakuha niyo yung senaryo? May lumapit sa'yo, nang hingi ng tulong, pero kasi may pangangailangan ka rin. Ang ginagawa natin, pinagpipray natin tong taong to, na, Lord, nawa may makatulong sa kanya. Lord, nawa may gagamitin. Ikaw ngayong nilapitan. Nakukuha niyo yung senaryo ng faith and works. Hallelujah. Sabi pa dito, ang halimbawa niya mismo, sabi sa 16, kung sasabihin ninyo sa Kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, may masama ba doon? Wala. Diba? Binibless niya tayong tao. Pero kasi, kailangan, as a Christian, tayo rin mismo yung gumagawa ng paraan upang makatulong sa iba. Hallelujah. Naalala ko yung uncle ko na kapatid ni Mama, pinsan ko siya. Ngayon sa Mindanao, isa tricycle driver siya. At that time, kapag naririnig ko yung mga kwentuhan ng mga tricycle, ang hina talaga ng kita, ang hirap ng kita, walang pasahero. Nakikita ko yung uncle ko kung saan-saan na siya nakakarating. Nailibot niya na itong buong puerto para lang mamasada. Tapos pag-uwi niya ng bahay, hindi ko siya narinig na maliit yung kita niya. Lagi siyang may pera talagang nauuwi, may pagkain sa bahay nila. Alam niyo ang pinagkaiba ng uncle ko yung pangkaraniwang tricycle driver doon sa lugar namin? Yung mga tricycle driver doon sa lugar namin, pumipila sila doon sa kanto, nag-aantay ng pasahero. Yung uncle ko, iniikot niya lahat ng iskinita, hindi siya tumitigil para maghanap ng pasahero. Kaya siya kumikita. Ngayon, yung pananampalatayang meron ka, kailangan makita ng ibang tao may ginagawa ka. Kailangan may natutulungan ka. Kailangan may na-encourage ka. Kailangan may nabibigyan ka ng tulong talaga. Bakit? Kasi kung bawat Kristiyano, no, lahat tayo sa bahay lang natin na para bang doon lang tayo sa bahay natin. Doon tayo kumikilos, doon tayo gumagawa. Wala tayong ibang ginagawa maliban doon. Sino yung makakanotice ng ating pananampalataya? Halimbawa, mananampalataya ka pero nagmumukmo ka lang doon sa bahay ninyo. Nagmumukmo ka lang doon sa upuan. Sa school ka, doon ka lang sa upuan mo, nagmumukmo ka lang doon. Pagpapasok ka sa school, uupo ka, magpapakabait ka doon. Pag mag-exam, makikinig ka, hindi ka maingay. Yes, nagagampanan mo yung kabutihan na yun. Pero ang kailangan may action tayo. Hallelujah! Kailangan kumikilos tayo. Hallelujah! Sabi dito, sa 17, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Hallelujah! Minsan kasi, na-empower lang naman natin yung sarili natin faith. Hindi natin na-empower yung iba, yung faith natin, na makuha nila, malaman nila. Kadalasan ngayon, no, ang nangyayari, pansariling pananampalataya yung pinapalakas mo. Hallelujah! Kumbaga, dahil sa kabalahan natin, dahil sa dami nating ginagawa, kadalasan yung pananampalataya natin nakatuon lang sa pansarili natin. Kaya nga, lahat ng ginagawa natin ay sinisikap natin maging maayos, lalo na sa spiritual, para yung pansarili natin. Diba? Pero, pinapaalalahanan tayo sa mga verse na to, na kailangan may gawa tayo. Hallelujah! Kailangan magsipag tayo, magsikap tayo, na napabahagi natin sa iba. Sabi sa 18, sa kasunod na verse niya, ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman. May pananampalataya ka, may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaaring magkaroon ng pananampalataya nang walang mga gawa at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. So dito sa senaryo na to, sa susunod na verse ay, kung kayo yung gawa, ako yung pananampalataya, ipapakita ko doon sa inyo yung pananampalataya ko nung walang gawa. Pero ipapakita nyo sa akin yung mga gawa nyo nung walang pananampalataya. Nakarinig na kayo ng, ay, may kilala ko naman ng Panginoon, may pananampalataya naman ako sa Kanya, pero hindi naman sila nakikipag-fellowship. Minsan naman, nakakita na ba kayo ng mga Christian din na ayaw makihalubilo din
sa mga taong hindi pa mananampalataya. Naalala ko nung nasa prison ako, lagi kong sinasabi sa mga pumapasok that time sa prison na huwag mandiri sa mga PDL o sa mga bilanggo. Kasi may amoy talaga sila, kasi 6 months to mas more pa, wala silang sabon pang laba, wala silang sabon pang ligo. Kaya pag pumasok ka, ay may amoy talaga. Pero huwag mong ipakita na nakatakip ka ng ganyan. Kasi kahit pareho-pareho tayong Kristiyano, maiibahan ka. At the same time, makikita mo nung nasa labas pa lang kami, talagang excited sila. Pagpasok nila doon, nauhaw sila, bibigyan sila ng tubig, ayaw nilang tanggapin. Sa labas na lang daw sila iinom pag labas na nila. Pag binibigyan sila ng pagkain, ng niluto ng mga bilanggo ng merienda, ayaw nilang kainin. Baka kung paano daw nila niluto, baka daw hindi malinis yung pagkaluto. And doon ko natanong yung sarili ko that time, Lord, ano ba itong mga tao ko after? Nagpapakitang gilas lang ba sila? O talagang mahal ka nila? O talagang gusto lang nilang exposure lang na kunwari nagsiserve sila sa'yo? Bakit? Nung nasa labas pa lang kami, talagang gusto nilang ma-feel yung presensya ng Panginoon. In their hearts, excited sila. Pagdating nila doon sa sitwasyon, yung sarili nila ay yun yung binigyang halaga nila. And nung mga panahon na yun na ayaw nilang tanggapin yung mga iniinom, yung mga pagkain, samantalang ako kain ng kain doon, pag binibigyan ako ng iniinom ako, ang tanong ko sa sarili ko, Lord, ay makukuha ba ako ng sakit dito? Kasi baka nga hindi malinis to. Baka mamatuli yung pagkakaluto ito dahil sa kanila. Kasi napasok na rin nila yung isipan ko na baka ganun yung mangyari. At the same time, tayo, may mga pananampalataya tayo. Pero sa gawa, nakukulangan. Ang taas-taas ng pananampalataya meron tayo, pero sa gawa, doon tayo nagkakatalo. Hallelujah! Minsan, may inaasahan kang tulong ng Panginoon. Pinanghahawakan mo yun. Pero kapag kinakapos ka, in realidad, parang, ay Lord, hindi ka pa magpo-provide. Pinagpipray mo na magkaroon ka ng malakas na kalusugan. Pero nagkasakit ka. Yung anak namin ay si Judah. Pagka sa bahay kami, pagod na pagod kami mag-asawa. And kahit natanggap namin na diagnose na siya may autism, talagang parang sa heart namin ay special yung anak namin. And sa amin nakukulitan na kami. Pero alam niyo ba, nakakakita kami ni Pastora ng mga bata na mas higit pa kay Judah. Mas nagwawala. Yung nakaraan nga, nag-uusap kami ni Carla, nagbigayan kahapon, may bata doon, may autism, inuumpog niya ulo niya, sinasaktan niya yung sarili niya. In that time, masasabi ko na, Lord, sorry Lord, ng mga panahong iniiyak namin ito sa inyo, parang hirap na hirap kami. May mga tao pa palang mas hirap sa amin. Alam niyo, minsan yung pananampalataya natin, kailangan lang nating makita na may gagawin ang Diyos o nilagay ka ng Diyos sa sitwasyon na yan kasi alam ng Diyos na kaya mo. Hallelujah! Sabi pa sa 19, sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman, ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Dito, pinapakita na kahit yung mga demonyo ay sumasampalataya or believer sila. Alam nilang may Diyos. Nanginginig pa. Tayo nga, hindi pa tayo nanginginig, di ba? Parang tinitake for granted pa nga natin si Lord, di ba? Parang nakakita, ang tingin natin sa Panginoon ay napakahabag, napakabait, gano'n, di ba? So sinasabi dito na ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin, nanginginig pa. Pero bakit kaya hindi sila sa gawa nila, hindi nila pinapakita? Diba? Parang ganun din yung mga Kristiyano, may pananampalataya pero hindi nakikita sa gawa. Hallelujah! Kaya napakahalaga na nakikita sa buhay natin yung pananampalataya natin. Kaya nga, di ba? Ang dami nating mga pinag-usapan, nakaraang mga preaching pa, kung paano mabago yung sarili natin para yung mga pangit, hindi maganda sa buhay natin, ay masala natin
at matira yung mga mabubuting gawa, mabubuting bagay sa buhay natin. Sabi sa 20, isa kang hangal. Nais mo pa bang patunayan ko sa inyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Oh, isa pa dito, no, na walang kabuluhan kung pananampalataya alone lang yung dala-dala mo. Di ba? Oh, Pastor, parang ang gulo naman. Di ba kailangan natin manampalataya? Yes, pero sinasabi dito na yung pananampalatayang walang kasamang gawa ay walang kabuluhan. Kasi kailangan talagang makita sa buhay natin. Hallelujah! Hindi siya choices kung pwede mong maipakita, pwedeng hindi. Kailangan talaga badly needed na kailangan ipakita natin sa buhay natin yung pananampalataya natin. As a Christian, manindigan tayo sa tama. Sabi nga ni Yasmin kanina, ang daming galit sa kanya, pero yun yung gustong gawin ng heart niya. Di ba? Manindigan ka, kahit ano yung mangyari, basta tama or nakakalugod sa Diyos yung gagawin mo. Mahirap sa umpisa, pero kung alam mo na sa tama ka at kasama mo ang Diyos, talagang yung heart mo ay panatag, may kapayapaan. So, walang kapuluhan yung mga pananampalataya na walang kasamang gawa. Imagine mo kung lahat tayo ay madamot, lahat tayo ay walang empathy sa bawat isa, hindi tayo nagtutulungan, hindi tayo nagkakaisa, hindi tayo nagmamahalan. Di ba? Lahat yun, baliwala. Kumbaga, walang kwenta yung ating pananampalataya kung hindi naman nakikita sa bawat isa sa atin. Kaya nga, mga apo, mahalin niyo yung mga lola't lola ninyo, mga magulang ninyo, di ba, sa magkakapatid. Magkaroon kayo ng pagtutulungan, pagkakaisa. Bakit? Para nga mapakita natin kung ano yung pananampalatayang tinuturo ng Biblia. Sa mag-asawa, magmahalan kayo, di ba? Sa magkaklase, sa magkakaibigan, magtulungan kayo. Lahat yun bilang pagpapakita ng ating pananampalataya. Sabi pa sa 21, hindi ba't ang ating amang si Abraham, kilala niyo si Abraham? Sa Old Testament, ay itinuturing ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa. Bakit daw tinuring na matuwid si Abraham? Dahil ba sa kanyang pananampalataya? Gawa. Hindi, dahil sa kanyang gawa nang ihandog niya sa damba ng kanyang anak na si Isaac. So, naalala niyo yung kwento nito? Sinabihan siya ni Lord na ialay mo yung anak niya. Kung babalikan pa natin, nag-pray sila ng almost 25 years para magkaanak. Lord, magkaanak. And yung asawa niya, ang tanda na, nung may dumating na propeta na sinabing magkakaanak sila, hindi siya naniwala, tumawag pa nga siya. Pero, after 25 years ng pananalangin niya, binigyan sila ng anak. Nung nandyan na yung anak nila, sinabihan siya ng Panginoon na ialay mo yung anak mo. Gano'n ba kahirap yun? Pinanalangin mo ng 25 years, pero iaalay mo lang pagdating niya. Imagine, yung mga pinaghihirapan yung mga bagay ng ilang taon, ilang buwan, tapos sasabihin na ng Panginoon, i-give up mo yan para sa akin. Hallelujah! Imagine nyo kung katulad kayo sa akin na nag-aral ng almost 10 years, kasama na yung balik-balik, tapos pagdating ng panahon, tatawagin lang pala kayong bilang maging lingkod ng Panginoon. Kaya niyo ba ating bitawan yun? Hallelujah! So, sa Isaac, pinanalangin niya ni Abraham, pagdating ni Isaac, iaalay daw siya. And then sa sunod na verse, sabi dito ay makikita mo magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Paano naging ganap yung pananampalataya ni Abraham? Pumayag pa rin siya sa gustong mangyari ng Panginoon. Hindi siya nagmatigas na, Lord, 25 years ko itong pinanalangin, tapos iahandog ko lang. Ang tagal-tagal kong inantay, tapos ganito lang. Diba? Pero, dahil doon sa pagsunod niya, kahit na tagal niyang pinanalangin, inaalay niya pa rin, dahil doon naging ganap yung kanyang pananampalataya. Sa buhay natin bilang Kristiyano, may mga bagay tayong pinanghahawakan. Dahil pinaghirapan natin,
iniyak natin sa Panginoon, pinag-aralan natin, pinagsanayan natin, ito yung pangarap natin. Biglang sasabihin ng Panginoon sa'yo, bitawan mo yan. Sumunod ka sa akin. Ipakita mo ngayon yung pananampalataya mo. At ganun yung gustong ipaalala sa atin ng Panginoon ngayong hapon na to. Na yung pananampalataya ang dala-dala mo, kailangan mong patunayan sa harapan niya. Kung ano man yung gustong ipagawa sa inyo ng Panginoon, na parang si Isaac na ialay, kailangan sundin mo lang yung Panginoon. Bakit? Kahit na ayaw mo, ikaw lang din yung mahihirapan. Kasi hindi nagbabago, tapat ang Diyos na tumawag sa atin. Minsan, kaya tayo nahihirapan sa mga sitwasyon na yan, kaya tayo nahihirapan sa mga sitwasyon na yan, kasi pinapatagal lang natin. Gusto nang kunin sa atin ng Panginoon para hindi ka na lumala, hindi ka na mapahamak. Gusto nang kunin ng Panginoon yan. Pero ikaw yung pilit ng pilit na, Lord, wag, Lord, kaya ko namang i-handle to, kaya ko naman itong pagtsagaan, pagtiisan. Kaya sa halip na bigay mo na sa Panginoon at itigil na yan, humahaba lang yung proseso, yung nangyayari, kaya nahihirapan tayo as Christian. Kaya minsan yung mga bagay na ini-enjoy natin, at the same time may consequence yan kung hindi yan para kay Lord. Hallelujah! So, ang naging kaganapan ng pananampalataya ni Abraham ay nung sinunod niya yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Lahat ba tayo alam na kung ano pinapagawa sa atin ng Panginoon? Sure na ba tayo? Sigurado na ba tayo? Hallelujah! At sabi sa 23, natupad ang sinasabi ng kasulatan. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos na bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. So makikita mo dito no, na kaya siya tinawag na matuwid dahil sa pag sumampalataya niya sa Diyos at may kaakibat na gawa. Diba? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Gusto niyo ba maging kaibigan si Lord? Kapag pagka may kaibigan kayo, ano yung unang nagagawa niyo kapag may kaibigan kayo? Nasasabi niyo ng mabilis yung gusto niyong sabihin. Halimbawa, yung kaibigan mo, hindi nakatoothbrush ngayon. May amoy yung hininga mo. Ano ba yung pre, magtatoothbrush ka doon naman? Hindi ka mahihiya na sabihin yung katotohanan. Kaya ikaw namang kaibigan, hindi ka magdadamdam kasi yung nagsalita, kaibigan mo. At bakit kaya ganito yung tawag kay Abraham, kaibigan ng Diyos? Kasi kapag kakaibigan mo sa Lord, hindi ka nahihiya. Kapag kaibigan mo si Lord, hindi ka dapat nasasaktan kung ano yung pinapagawa sa'yo ni Lord. Nagtitiwala ka lang. Yung pananampalataya mo, kahit anong pagawa sa'yo ni Lord, kaya mo. Hallelujah! At sabi sa 24, diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. So, sabi dito na itinuturing daw na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa. Kahit na may pananampalataya ka, hindi ka matatawag na matuwid kung hindi nakikita sa ating mga gawa. Hallelujah! Napakahalaga ng gawa. Alam niyo yung kasabihan dati nung elementary kami, sikat na sikat ito sa Diyos ang awa, sa tao ang gawa. Hallelujah! Sa Diyos ang awa, sa tao ang gawa. Lord, maawa ka pero wala ka namang ginagawa. Naalala ko dati, yung mga pinsan ko, yung mga panganay na apo ni Lola, pangatlong apo kasi ako pangatlo sa pinakamatatanda, di ba Lola? Kasi sila Shinel. Yung mga pinsan ko, ang tatalino sa school, high school pa lang kami matatalino talaga sila, ang tataas ng grades. Ako naman, nagpipray naman ako, Lord, bigyan mo ko ng katalinuhan sa aking pag-aaral. Pasado naman kami. Alam niyo pinagkakaiba? Kapag pumupunta yung nanay ko doon sa bahay ng auntie ko, nakikita niya yung mga pinsan ko,
nag-aaral, nandun sa kwarto nila, may binabasa, nagpa-practice ng solving sa math, may ginagawa kung ano-ano. Ako, alam mo kung saan ako matatagpuan? Nangangawil, nagmamaro, nagsisilo doon sa kagubatan, nag-akyat ng buko-buko doon sa playa, nagbababad doon sa ganun. Wala doon ako pinagsisihan, masaya naman ako. Pero kapag every time na bigayan ng grades, sabi ng mama ko, ilan yung grades mo dyan? Mga 79 to 85. Pero sa mga pinsan ko, 90-90. Yung nanay ko, hindi lang talaga niya ako dinidiscourage that time. Pero alam ko na, ito kasi si Jim Will eh. Pag walang pasok doon sa kamarikutan, magsisilo-silo ng mga pugo. Pagkahapon, pagkatanghali, wala na ako sa bahay, doon na ako kung saan-saan. And na-realize ko ngayon, siguro kung nung mga panahon pa lang na yun, dinisiplina ka na yung sarili ko, mas matataas yung grades ko or mas maayos yung pag-aaral ko. Pero buti na lang mabuti yung Panginoon. Lahat kami ngayon ay pantay-pantay sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah! At yung pananampalataya na dala-dala mo ngayon, kailangan talaga, kumbaga, sa mga panahon na to, ito na yung mga panahon na nasa huli na tayo. Na kailangan, gusto nating maligtas yung ating mahal sa buhay, yung ating kaibigan, ating pamilya, ating kapatid, yung ating mga magulang, lahat ng mga tao sa buhay natin, kailangan talaga yung gawa natin makita na may pananampalataya at makita na ginagawa natin itong mga bagay na ito para sa ating Panginoong Diyos. Kasi kapag dumating ang panahon na hindi nila nakita sa iyo yung dapat nilang makita, at the same time, yung mga gawa na dapat pinanindigan natin bilang mananampalataya na makita nila yung example na, ay, nakaka-amaze naman tong taong to, nakaka-amaze naman tong kapitbahay namin, bakit ang bait-bait nila, bakit parang every time na nakikita namin sila, nakangiti sila lagi, ay, yung kaklase ko na to, bakit lahat kami, lagi namin siyang hinihingian ng tulong, alam niyo yun, yung mga simpleng bagay lang, na kailangan mo mag-excel, kailangan mong ipakita, or kailangan mong ilagay yung sarili mo na ikaw yung kumikilos, gawin mo na para sa Panginoon. Kasi kapag hindi nakita ng ibang tao yung pagiging Kristiyano mo, lalong-lalo na sa mahal natin sa buhay o kamag-anak natin, mawawalan sila ng starting point paano nila paniniwalaan yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Hallelujah! Paano sila magkaka-interest, makilala ang Panginoon natin kung hindi sila nakakakita ng special sa atin? Paano sila magiging curious na sino kaya yung Diyos na pinaglilingkuran nila? Bakit kaya kumakanta-kanta sila, nagtataas-taas sila ng kamay, umiiyak sila, bakit kaya nila ginagawa yan? Kung wala tayong mga maipapakita sa ating mga buhay na magkakaroon sila ng curiosity kung sino ba yung Diyos natin, mahirapan tayong introduce si Jesus sa kanila. Kailangan, yung isda, kapag ka nangangawil ka, kahit anong lagay mo ng kawil mo, kung walang pain, ay hindi kakainin ng isda. Kailangan tayo, yung gawa natin yun yung magiging pain sa ibang mga tao na, ma-hook natin sila. Bakit parang nakakaramdam ako ng special sa tao na to? Bakit parang may kakaiba sa kanya? So yun yung mga gawa natin, dapat doon natin makita o maipakita na may special or hindi tayo normal lang na parang mamamayan, na normal na estudyante, normal na kapitbahay. Kailangan may makita silang something sa atin. Hallelujah! Nung mga bata pa tayo, kapag ka nagdo-drawing ako, lalo na kapag gold, may mga shine, ba? Yung ginugulitan ko na ganyan, parang shiny siya, para makita mo special to, gold ito, di ba? So, tayo kaya, nagsashine din kaya tayo kapag nakikita tayo ng ibang tao? Yung tingin kaya ng kaibigan natin sa atin ngayon, parang, ay, may kakaiba sa'yo. Di ba? Or parang, wala lang, normal lang tayo. Di ba? So, napakahalaga na yung pananampalataya natin ay nakikita sa ating mga gawa. Hindi dahil pinagyayabang natin yung ating mga sariling pananampalataya, kundi yun yung magiging dahilan para makita nila na itong taong to ay
tagasunod talaga ni Kristo. Sabi sa 25, gayon din si Rahab. Kilala niyo si Rahab? Ha? Sa mga nagbabasa ng Bible, kilala siya. Pero sa mga hindi pa, ay ikukwento ko na lang ulit. Kung si Abraham kanina ay nag-pray ng 25 years, dumating yung anak niya at sinakripisyo niya, ay gustong isacrifice ni, pero hindi naman natuloy, di ba? Kasi nagpakita ng kupa. Ito naman si Rahab ay siya isang babaeng tagabigay ng aliw. Alam niyo yun? So, yun. And that time, may mga espiya yung mga Israel na Jericho. Yung Jericho kasi ay malalaking tao, malalakas na tao na balak nilang sakupin. Ngayon, itong si Rahab, yung bahay niya ay dinaanan ng mga espiya ng Israelites. Ngayon, basahin mo na natin kayo din si Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw, pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanilang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya ay tinuring na matuloy. Kasi yung mga espiya ng Israelites that time, pwedeng mahuli ng mga Jericho. So kapag nahuli yung mga espiya nila, ano mangyari? Mawalan o ng plano or hindi na matutupad yung gusto nilang mangyari o yung gusto nilang pagsakop. So, itong mga espiya na to, mahalaga sila kasi pagbalik nila sa Israel, i-report nila kung ano yung nakita nila. Paano nila susugurin, anong oras ba tahimik to, anong oras payapa, bago doon sila sa salakay. Ngayon, itong mga to ay dumaan sa bahay ni Rahab. At sa halip na isuplong sa mga tao doon, sa lugar na yon, tinago niya itong mga espiya na to. At the same time, ay ano pa, tinuro niya pa yung ibang mga daan para makakilos itong mga Israelites. Ngayon, dahil sa ginawa niyang iyon, siya ay tinuring na matuwid. Hindi ba kayo kayo na naging yung tricky question? Bakit siya naging matuwid? Kung babasahin mo yung unang paragraph, unang sentence, ay ano? Si Rahab ang nagbabaeng nagbibenta ng aliw. Pagdating sa baba, itinuring na matuwid. And yung gitna nun, itinuring siyang matuwid kasi sa pamamagitan ng kanyang gawa. Hallelujah! So, tayo, as a Christian, no? May masasabi ba tayo na may ginagawa tayo special or hindi lang rotation natin every day? Na masasabi mo na sa gawa mong yun, lumalago yung pananampalataya mo? Halimbawa, kung isa kang Kristiyano or may negosyo ka, kung dati hindi mo pinagpipray yung negosyo mo, eh ngayon everyday nag-declare ka na, Lord, magkakaroon ako ng kita, magkakaroon ako ng negosyo, ay ng mga customer. Kung dati ay parang yung pamilya mo, nandyan ka lang sa bahay ninyo pero wala ka namang ginagawa, start ka na mag-declare, Lord, in Jesus' name, itong buong pamamahay namin ay maliligtas. In Jesus' name, itong magulang ko, itong nanay ko, itong tatay ko, papalambutin mo yung puso niya. Hallelujah. In Jesus' name. Kasi, pag uwi natin sa bahay natin, kakain tayo, regular tayo makikihalubilo sa mga pamilya natin. Lalo na sa mga kaibigan natin. Halimbawa, may kaibigan ka na hindi pa mananampalataya, every day, pag nakita mo siya, i-declare mo, Lord, itong taong to, palambutin mo yung puso niya, Panginoon, para ma-sharean mo siya ng gospel. Nakukuha mo yun, kasi yung pananampalataya natin na may kasamang gawa, isa lang naman din yung buod nun. Mabahagian natin sila ng gospel. Ano yung gospel? Yung kaligtasan. Kasi, kaya nga, yung pananampalataya natin may gawa, ito yung magiging bunga. Masishare natin sila ng gospel. Kasi kahit na may pananampalataya ka, may gawa ka, pero hindi mo naman na-share si Jesus sa kanila, baliwala lang din. Kakukuha niyo yun? I challenge bawat isa sa atin. Para lang mabago yung rotation ng buhay natin, ilistan niyo yung mga nakakasalamuha niyo sa isang araw, sa bahay niyo, mga kaklase niyo, isulat niyo sa papel. At lagi mong ipadala sa sarili mo na i-declare mo na makakakilala sila sa Panginoon. Kasi kung regular lang, ganito lang tayo lagi, magsisimba tayo, uuwi tayo, magsisimba tayo, uuwi tayo. Wala, ito na yung
pangkaraniwan na rotation natin. Pero kung may babaguhin tayo sa mga pinaggagawa natin, mag-start tayo na i-declare itong mga taong to para mapalapit sila sa Panginoon. Yun naman yung gusto ni Lord. Go and make disciples. Para makilala si Lord. Makilala si Lord. Kasi, bilang tayo kasi nakakilala na kay Lord, ligtas na tayo, paano yung ibang mga tao na to? Diba? I challenge na bawat isa sa atin, ilista niyo yung mga tao na kaibigan nyo na hindi pa mananampalataya, kapamilya nyo na hindi pa mananampalataya, and kapag nakikita nyo sila, i-declare nyo, Lord, pagpalain mo sila, palambutin mo yung puso nila, Lord, i-desire mo sa kanila, iparanas mo sa kanilang yung presensya. Kasi, kapag paulit-ulit lang yung cycle natin na wala tayong ginagawa na iba, kawawa naman yung mga kaibigan natin. Tandaan natin na sa last days na tayo. Kaya, dito, pinapakita na kahit gaano kapangit, hindi maganda yung ginagawa ni Rahab, ang babae nagbebenta ng aliw. Bakit? Kasi kung titignan mo naman, wala namang ibang ginawa dito eh. Diba? Kung baga, that time, mamimili siya kung isusumbong niya ba or hindi itong mga taong to. Pero, siguro at some point, na-realize niya na ito yung mga tao ng Panginoon. Mga Israelites to. So, tinulungan niya. Kaya bandang huli, tinuring na matuloy. Lagi mong tandaan na kahit ano yung struggle mo sa buhay mo, may pinagdadaanan ka, may mga bagay ka na gusto pang ma-overcome sa sarili mo, hayaan mo yung battle na yan within you and God. Pero yung gawa mo dapat kailangan nakikita toward na makilala ng iba si Jesus. Lahat tayo kasi may pansariling pinaglalabanan, emotionally, physically, financially. May mga battle tayo between God and you. Kung ano yung gusto mong baguhin sa sarili mo, gusto mong mga bagay, lahat yun between you and God na lang. Pero yung gawa natin ay i-separate muna natin yung sarili nating mga kapakanan at ipakita sa mga gawa natin na makilala ng ibang tao si Jesus. Kasi maliban sa ligtas na tayo, alam na natin, kilala na natin si Jesus, anong gagawin natin sa salvation natin? Sarili na lang ba natin to? Diba? Atin-atin na lang to? Hindi. Kaya may mga mahal tayo sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kasi tayo yung kailangan na magpakita ng mga gawa natin. Imagine nyo, kung nandito tayo sa church, pag ng bahay, tamad kong maghugas ng plato, hindi ko mautusan, ano sasabihin ng mga magulang ninyo? Imagine nyo kung nag-preach ako ngayon, pero as a wife, as a husband, hindi ako nakakatulong kay pastora, tingin nyo, anong mangyayari sa amin? Hallelujah! Marami sa atin ay nakapokus sa spiritual growth natin. Na yung mga action natin ay nakadetermine lang kung paano tayo umangat sa pansarili nating pananampalataya. Nakakaligtaan natin na dapat yung mga actions natin ay napapakita natin sa ibang tao para sila din ay makilala si Jesus. Naintindihan ba natin yun? Sa 26, last verse, patay ang katawan walang espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalataya walang kasamang gawa. So kapag namatay tayo, yung espiritu natin ay aalis na sa katawan to. Diba? Kasi nga, may body tayo, may soul, may spirit. Diba? So ito yung katawan natin na to. Tapos yung nagde-decide sa atin, yung mga bakit ka nag-iisip, diba? Yan yung soul mo. Pero yung spirit mo, yun yung mawawala sa'yo. Yun yung pupunta sa heaven or sa eterno. Nakukuha, diba? So, kapag patay tayo, wala na tayong espiritu. Pero may iba palang patay. Pwede ka rin palang maging patay kung ang pananampalataya ay walang kasamang gawa. Hallelujah! Ano ba yung mga pinanampalatayaan natin na mangyayari sa buhay natin? Kami mag-asawa ay 5 years na ba tayo mag-isa iwahe? 5 years na kami sa iwahe.
si Papa, yung Papa natin Carlin, retired siya sa Bucor. And may lupang binibigay sa kanila doon sa Kabudlungan bago mag-iwahig. Ngayon, after 5 years, lagi lang kami nagpaplano na, Lord, nawa magkaroon na kami ng sariling lupa at bahay, makapatayo na kami. And yun lang yung laging desire namin mag-asawa. Kasi nga sira-sira na yung bahay namin sa iwahe kasi 30 plus years na kayo, mami. 30 plus years na. Kumbaga parang bawat hakbang mo mananalangin ko, baka mag-break yung si Dayan, lagi nandun, no? Ang bigat-bigat pa niya, no? Pero nagatulay-tulay doon sa bahay. And alam talaga namin na yung bahay talaga namin ay sa tagal ng panahon, sila-sila na talaga. And masaya naman kami nakatira doon, may joy naman kami, hindi naman kami, pero may desire kami, magkasabi na pray namin, magkaroon kami ng sariling lupang bahay. Bakit? Hindi para sa amin. Para pwede kayo pumasyal sa amin, sariling bahay namin, makikita namin kayo, doon tayo And kahapon lang namin na-realize na bisitahin namin yung lupa nila doon sa Kabudlungan. And ang ina-expect ko worse, maraming puno, ang daming puputulin, ang daming tatabasin. And kahapon, binisita namin, kahapon at kanina pala talaga, nilapitan namin. And nung pagdating namin doon sa lupa na yun, parang nawawalan na kasi kami ng pag-asa asikasuhin kasi baka malayo, medyo dulo-dulo kasi siya, baka yung daanan hindi pwedeng padaanan, hindi kasya yung sasakyan namin. Ang dami namin mga worries that time, baka maraming kahoy, ang hirap linisin, ganun. At kung tinignan namin kanina, pinuntahan namin yung exactly lupa nila, nabuhayan kami nabuhay yung pag-asa namin. And yung faith na gusto, dinidesign namin na Lord, magkaroon kami ng lupa't bahay, makapatayo lang kami ng bahay, parang na-put into reality na, may hope na pwedeng mangyari yun. Pero sa loob ng 5 years na yun, ngayon lang kami bumisita doon sa lupa na yun, na nagkaroon kami ng kapayapaan. Dati puro expectation lang, saan kayong lupa na yun? Baka malayo siya? Baka malapit na sa ilog? Baka ang hirap makapasok ng mga materialis doon. Ganun. Ang dami namin mga what if. Pero nung pinuntahan namin kanina, kasama pa si Judah, saya-saya pa si Judah doon, nakita namin yung hope na ang ganda ng lugar. And nakita ko na pwedeng at some point doon tayo, kasi malayo dito sa city siya, and medyo masukal-sukal pa siya. And kapag nakapatayo kami doon, pwede tayong mag-retreat doon, mag-overnight lang. So, ganun, nabuhay yung pag-asa namin na, Lord, ngayon lang namin trinay puntahan talaga. Alam niyo yun, yung heart mo, alam mo may gusto kang mangyari, pero hindi mo siya nilalakaran. Or, alam mo sa heart mo na may gagawin ang Diyos, pero hindi mo siya hinaharap. Hallelujah. Nakukuha niyo yun? Parang may takot ka, nagdadalawang isip ka, ang dami mong mga sinasaalang-alang, pero minsan, one step at a time, kasama mo naman si Lord. Kaya minsan natatakot tayo mag-share ng gospel sa mga kaibigan natin, sa family natin. Kasi yung first step, yun yung pinakamahirap Nakatira na kami sa Iwahe, malapit na yung lupa sa Kabudlungan, pero bihira namin siyang puntahan. Pero hindi ko ba alam kung bakit ano yung nangyari sa heart namin ni Pastora na si Pastora, ayaw niya na rin yung magmotor. Kasi tinatamad siyang magmotor kasi ang lalaki namin, yung motor. Sumasayad na sa house ng Iwahe. Sumasayad na talaga. Tamad din siyang magmotor kasi medyo maliit yung malalaki kami. Tapos, hindi ko alam yung shock, talagang sumasagad na. Pero that time, kanina lang, sabi ko, Mami, magmotor tayo, puntahan talaga namin. And pumayag siya. So, nagulat din ako na pumayag siya. Tapos hanggang pagpunta namin doon, nakaramdam kami ng kapayapaan sa heart namin. Alam namin na yung lupa na yun ay mabibless. At kung ano man yung pwede namin ipatayo, and makaka-benefit tayo as a church. Kasi maganda din yung may mapuntahan yung bahay na malayo dito sa pinaka-city. Tapos makaramdam kayo ng kapayapaan. And yung lugar talaga na yun, sakto na magbanding tayo minsan, sakto na mag-praise and worship lang tayo doon. Wala tayong gagawin, magbabanding lang. Wala tayong activity, pupunta lang tayo doon, mag-merienda lang, ganun. And masaya sa
sa heart na yun lang pala yung kailangan natin minsan na talagang lakasan lang talaga natin yung loob natin na humakbang, huwag matakot na harapin yung mga bagay-bagay. At the same time, sabi nga dito, patayo pa rin pala tayong walang kasamang gawa. Hindi ko alam kung paano nyo ikubot sa buhay ninyo yung pananampalataya ito. Hindi ko alam, lahat naman tayo may mga bagay na desire, may mga bagay na gustong gawin. Hindi ko alam kung paano yung pangungusap ng Panginoon sa inyo sa mga pananampalatayang meron kayo. Hindi ko alam kung paano gawa yung kailangan ninyo, pero kailangan nyo lakaran sa pamamagitan ng inyong mga gawa yung pananampalatayang meron kayo. Hallelujah! Hallelujah! Kaya, bilang anak, ipakita mo sa gawa ko yung pananampalataya mo. Sa aming mag-asawa, pinapakita namin sa abot ng aming makakaya kung paano magmahalan, magtunawaan. Diba? Bilang lola, pinapakita niya sa aming mga apo, kahit may mga pasaway dyan. Diba? Minsan pag-uwi namin pag hinahatid ko sila sa San Jose, masaya naman tayo natapos yung church, pero si Lola nagsisermon pa sa kasasakyan. Kayo, kukulit nyo, nagdadaldalan lang kayo. Pero, pinapakita na yung pagmamahal niya sa gawa. Diba? Maaaring pag-uwi ninyo mamaya, si nanay, pag-uwi niya, may anak siya o may apo siyang iingis sa kanya. Hindi. Kakasabi ng kanina yung pananampalataya ko, dapat may magawa, hahabaan ko yung pasensya ko. Diba? Hahabaan ko yung pagmamahal ko, hahabaan ko yung pag-unawa ko, yung pag-intindi ko. Lahat na hahabaan mo na. Diba? Kasi kailangan mo ipakita sa pananampalataya mo. Hindi ko alam kung paano mo mapuput ito practice yung kailangan mong gawin sa buhay mo. Pero may pananampalataya ka na eh. Gagawin mo na lang yung kulang. Diba? Hallelujah! Kasi kung hindi natin bibigyan pansin yung mga gawa natin, magiging patay lang yung ating pananampalataya. Hallelujah! Amen? Nakukuha ba natin? Sa mga simpleng bagay lang, lagyan natin ang pananampalataya yung mga gawa na yun. Diba? Magbibigay ka ng tulong sa tao. Lord, maliban sa tulong na to, Lord, pagpalain mo rin siya. Pero ikaw nagbigay ka rin. Diba? Kaya ba natin gawin yan? Kaya ba natin maging magpapala sa mga magulang natin, mga alam sa buhay? Sa mga kapatid natin? Diba? Sa mga kaklase natin? Sa kapitbahay natin? Lahat? Kaya ba? Yes. O pero kapag nahihirapan na tayo, huwag na natin pansinin itong mga taong to. Diba? Parang sabad-sabad lang. Alam niyo, sabad-sabad lang? Anong term rin? Ilonggo ba yun na? Ilonggo, diba? Parang sabad-sabad lang yan. Diba? Alam niyo, minsan yung mga nanggugulo sa buhay natin, yun pa yung kailangan nating pakitaan ng ating nagawa na maayos. Kasi sila yung sumusubok. Kasi, halimbawa, kung paring maayos yung relasyon natin, wala naman tayong kailangan gawin. Pero kung hindi maayos yung relasyon natin sa isa't isa, doon natin maipakita yung ating mga gawa kung paano natin maayos yun. So, tayong lahat, at kantahin natin yung muling awit na to. Dito tayo magtatapos. Hallelujah. At yung ano man yung mga gawa, sabi nga ng kantang to, di ba, na sorry Lord for the things I made it, na nagkulang tayo. Pero purihin ang Panginoon dahil it's all about sa Kanya. Wala tayong magagawa sa sarili natin, kundi ang kailangan lang natin ay tanggapin na hindi natin kaya sa pansarili natin. And kailangan natin ang tulong ng Panginoon natin.
Search much deeper within.
Hallelujah. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa mensahe ngayon ng mga salita sa hapon na to. Lord, ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay gusto lang namin mapakita, Panginoon, sa aming mga buhay na pinupuri ka namin at sinasamba ka namin. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin na kung sino man, Panginoon, na nagkukulang, Panginoon, ng pagmamahal, bigyan niyo po siya, Panginoon, ng pagmamahal upang kaya niyong mahalin lahat ng mga tao sa paligid niya, Panginoon. Bilang paglilingkod sa iyo, Panginoon, kung kailangan niya ng mahabang pasensya, Panginoon, bigyan mo siya ng mahabang pasensya, Panginoon, mahabang pangunawa, Panginoon, mahabang pag-intindi, Panginoon, Lord God, pagtitiis, pagtsatsaga, Panginoon, Lord God, kung ano man, Panginoon, kung kakulangan ng bawat isa, Panginoon, Lord God, na kailangan niya punan, Panginoon, Lord, ikaw nawa ang Diyos, Panginoon, na magdagdag nito, Panginoon, Lord, kung kulang ang aming pananampalataya, kulang ang aming pagtitiwala sa inyo, Panginoon, Lord, ikaw, Panginoon, ang bahalang magdagdag nito, Panginoon. Alam namin, Panginoon, Lord God, na sa aming mga gawa, Panginoon, Lord God, minsan makikita mo, Panginoon, ang aming pagdududa, Panginoon, pagdadalawang isip, Panginoon, Lord God. Minsan, Panginoon, na hindi namin, Panginoon, na nagagawa ang mga gusto mong gawin namin. But Lord, sa hapon na to, Panginoon, pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa, Panginoon, na nagagampanan namin, Panginoon, Lord God. Ang lahat, Panginoon, sabi nga sa kantang ito, Panginoon, Lord God, napabalik kami, Panginoon, sa puso ng paglilingkod sa iyo, Panginoon, sa puso ng pagsamba sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang aming mga gawa, Panginoon, mapakita kung gaano ka namin kamahal, Panginoon. Mapakita kung paano ka namin pinupuri, Panginoon. Mapakita namin kung paano ka namin sinasamba, Panginoon, Lord God. Lord, tulungan niyo po na aming mga gawa sa linggong darating, Panginoon, Lord God. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, na malagay kami, Panginoon, sa sitwasyon na kung saan kailangan namin gawin, Panginoon, ang karapat-dapat upang mapakita namin, Panginoon, na mahal ka namin, Panginoon. Lord, huwag niyo pong hayaan na matakot kami, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na paghinaan kami ng loob, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, Lord, at lagi niyo kaming ilagay sa sitwasyon, Panginoon, na kung saan makapractice namin ang aming pananampalataya at magagawa namin yung dapat namin gawin, Panginoon, Lord God. Na Lord, sa mga pasitwasyon na ito na hindi kami mapipressure, Panginoon, hindi kami magdududa sa inyong kapangyarihan, Panginoon, bagkas magtiwala kami sa iyo, Panginoon, Lord God. Lord, bilang Kristiyano, Panginoon, na naglilingkod sa iyo, Lord, gawa, Panginoon, napapractice namin, Panginoon, sa aming mga gawa, kung paano naglilingkod, kung paano ang mga puso at isip namin gusto kang sambahin, Panginoon. Gawa sa aming mga gawa, Panginoon, Lord, at ilagay mo kami sa mga sitwasyon na kailangan namin gampanan, Panginoon, Lord God, ang isang anak ng Diyos, ang isang kaibigan ng Diyos, Panginoon, Lord God. Lord, wala kaming ibang hinahangad, Panginoon, kundi maluwalhati ka sa buhay namin, Panginoon. Kaya, Lord God, sa linggong darating na ito, Panginoon, nawa, Panginoon, Lord God, ay makita sa aming buhay, Panginoon, ang mga gawang ito, Panginoon, na lahat sila, Panginoon, na makakakita, ay magiging sigurado na kami nga ay anak mo, Panginoon, Lord God. Lord, may mga pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon. May mga bagay, Panginoon, Lord God, na kinakaharap, Panginoon, sa pamilya, sa pag-aaral, sa pansarili, Panginoon. But Lord, tulungan niyo po, Panginoon, na kanilang mga gawa, Panginoon, ay magpapakita ng kanilang malalim na pananampalataya sa inyo, Panginoon, Lord God, na hindi sila tatalikod sa inyo, Panginoon, hindi sila bibitaw sa inyo, Panginoon, Lord God, hindi sila magdadalawang isip sa inyong kapangyarihan, Panginoon, Lord. Patuloy namin, tinitingnan ang aming buhay, Panginoon, na kailangan namin ang iyong gabay, Panginoon, Lord God. Kailangan namin ang iyong tulong, Panginoon, sa mundong punong-puno ng kasamaan, sa mundong punong-puno ng mga pang-aakit, Panginoon, Lord God. Nawa, Panginoon, Lord God, ang aming buhay ay patuloy na makita, Panginoon, na ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Kaya, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, Lord God. So, ayan, tinatawagan ko si yung kaibigan ni Yasmin. Halika dito pala ka. Pagpipiligan namin. So, yun. Inilapit namin sa iyo, Panginoon, Lord God.